Isa naman sa mga ibinahagi ng Pangulo sa kanyang taunang SONA kahapon ay ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang sektor ng transportasyon na direktang tinarget ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano-ano nga ang mga ito? Alamin sa report ni Nomer Corporal. Isa sa labis na naapektuhan ng krisis sa langis ay ang sektor ng transportasyon dahil sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa gitnang silangan. Kaya naman para kahit papano ay maibsan ang pasani ng ating mga kababayang drivers. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy sa tulong ng DSWD at LTFRB. Isa sa nakatanggap ng tulong, ang 46 anyos na si Constantino Adoro ng Barangay Payatas. Malaking tulong anya ang mga ganitong programa ng pamahalaan sa katulad nilang pinakaapektado ng krisis. Minsan na nakakatulong kasi ganoon na lahat mga bayarin namin sa kuryente, tubig, para pa sa pagkain yung sobra ganoon, nakakatulong din, malaking tulong din. Katulad ni Constantino, nakatanggap rin ng subsidiya ang jeepney driver na sina Mark Berdera at Pereno Babiera na may biyaheng Cubao-Arayat. Ipinagpapasalamat din ng dalawa na bukod sa subsidiya mula sa LTFRB at DSWD ay napabilang rin sila sa tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE, kung saan habang namamasada sila sa loob ng 20 araw ay makakatanggap sila ng mahigit 13,000 piso. Sa amin naman, kahit wala na, basta mabalik lang yung diesel sa normal. Kahit wala na, alam naman namin yung ginagawin namin ng hanap buhay, basta yung ano lang nasa tama. Para mabalik na yung diesel, makaluwag-luwag na kami. Malaki-laki na yung tulong ko sa 20 days. Yung perang makukuha mo dito, saan mo gagawin? Pambahay lang utang din. Kasi wala, baon sa utang. Alam mo naman nga, malang bilihin. Ilan lang sina Constantino, Mark at Pereno sa mahigit 1.8 milyong drivers sa bansa na natulungan ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Sa naging talumpati ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon, sinabi nito na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon kung saan naglaan ito ng malaking pondo ngayong taon. Kabilang dito ang pagpababa sa presyo ng mga charges fee sa mga paliparan at pantalan, libreng sakay sa LRT at MRT at marami pang iba upang mapagian ang mabigat na epekto hindi lang para sa mga driver kung hindi maging sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, ibinahagi rin ng Pangulo na maliban sa sektor ng transportasyon, patuloy din ang pag-alalay ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura na isa rin sa naapektuhan ng krisis sa presyo ng langis. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal para sa 3 Tanghali ng Congress TV.